Title, Ang Pagong na Hindi Sumuko. Sa isang tahimik na baryo sa tabi ng ilog, may isang maliit na pagong na nagngangalang Pilu. Hindi siya kasing bilis ng mga isda, hindi rin siya kasing liksi ng mga poloka. Madalas, siya ang nahuhuli sa tuwing may paligsahan sa paglangoy o pagtakbo sa pampang. Ang bagal mo talaga, Pilu. Sigaw ng batang palakang si Tico habang tumatalon-talon. Ngumingiti lang si Pilu, sanay na siya sa ganoong biro. Pero sa puso niya, may pangarap siyang patunayan na hindi hadlang ang pagiging mabagal para magtagumpay. Isang araw, nag-anunsyo ang matandang tagabantay ng ilog na si Mang Iking na magkakaroon ng paligsahan papunta sa kabilang pampang kung saan may tumutubong mga sariwang gulay at prutas. Ang makakarating doon ay maaaring kumuha ng pagkain para sa buong linggo. Excited ang lahat. Sigurado ang mga isda at poloka na sila ang mananalo. Si Pilu naman, tahimik lang na nagdesisyong sumali. Sumasali ka pa. Baka abutin ka ng gabi, pang-aasar ng isang alimango. Okay lang, sagot ni Pilu. Basta makarating ako. Nagsimula ang paligsahan. Sa unang sigaw ni Mang Iking, mabilis na lamusong sa tubig ang mga kalahok. Sa una, nangunguna ang mga isda. Ang mga poloka naman ay mabilis na tumatalon sa mga bato. Si Pilu, dahan-dahan lang. Isang hakbang, isang paglangoy, isang hinga. Habang nasa gitna ng ilog, biglang lumakas ang agos. Nagulat ang mga isda at napagod ang mga poloka sa pagtalon. Ang iba ay bumalik na lang sa pampang dahil natakot. Si Pilu, dahil sanay siyang mabagal at maingat, ay hindi nagmadali. Dahil mabigat ang kanyang shell, hindi siya madaling matangay ng agos. Dikit siya sa ilalim, steady ang galaw. Hindi kailangang bilasan kung hindi kaya, bulong niya sa sarili. Habang ang iba ay sumuko, si Pilu ay tuloy lang. Umabot ng tanghali, pagod na siya. Pero hindi siya huminto. Iniisip niya ang pamilya niyang naghihintay at ang gutom na maaaring maranasan nila kung uuwi siyang walang dala. Sa wakas, nakarating si Pilu sa kabilang pampang. Wala nang ibang kalahok doon. Siya lang. Hindi siya ang pinakamabilis. Pero siya ang hindi sumuko. Kumuha siya ng sapat na gulay at prutas para sa kanyang pamilya at sa ilang kaibigan. Pagbalik niya sa baryo kinabukasan, nagulat ang lahat. Ikaw ang nakarating. Tanong ni Tico. Oo, simpleng sagot ni Pilu. Mula noon, hindi na siya tinawag na mabagal. Tinawag na siyang Pilu ang matyaga. Natuto ang lahat na hindi nasusukat sa bilis ang tagumpay. Minsan, ang mahalaga ay ang tiyaga, lakas ng loob, at ang hindi pagsuko kahit mabagal ang pag-usad. Aral ng kwento. Hindi hadlang ang pagiging mabagal kung ikaw ay matyaga at determinado. Ang hindi sumusuko ang tunay na nagtatagumpay.